Welcome to Basnig Story Part 2! Habang naglilinis sila ng bangka, nawiwili na nga ako manood, pero sabi nila matagal pa nga po yun. Kaya sabi nila Uncle Mario, pupunta muna kami sa White Sandbar para makaligo tong mga batang kasama namin. Pero bago makapunta doon, sasakay ulit kami ng maliit na bangka papuntang Dalampasigan. Mula sa Basnig papuntang White Sandbar, madali lang naman ang biyahe dahil malapit lang ito. Umabot na ito ng mga 5 minutes. After noon, naligo na ang mga bata at nag-enjoy na sila. Sana all. Hanggang sana all na lang muna tayo dahil hindi tayo makakaligo dahil bagong reband si Madam. Syempre, touch of Kia. At dahil summer ngayon, super init nga naman. Kaya yung mga boys na kasama namin gumawa ng isang maliit na masisilungan gamit ng isang trapal at 2 kawayan. Hindi nga stable tong pinagsisilungan namin, pero okay na yan kaysa naman mainitan. Wala kasing kahoy sa area na to dahil ang lugar na ito ay isang buhanginan na napakalapad. Kung kukuha pa kami ng kahoy ay abaw, saan pa kami pupunta? At syempre, sa bawat laag, hindi makakalimutan ang baon. May dala nga kaming pakwan dito, pero nakalimutan naman namin magdala ng kutsilyo. Dahil nasa isla tayo, kailangan natin mag-improvise ng mga bagay-bagay. At dahil sa tigas nga nito, gamit ng isang matalas na shells, iyon ang ginamit para mag-crack itong pakwan na ito. At dahil may buhangin-buhangin na nga ito, ay siya ka, gwanta, basta makakaon. Ganito nga namin kinain tong pakwan na ito at tinuruan ko nga si Princess kung paano kumain. Sabi ko kagat-kagat lang, ay abaw ang ginawa naman, nag-dive naman sa pakwan. Hindi ko naman siya masisi kasi nga favorite fruit niya to. Para nga ma-share nga ito kay Happy Ping Ping, tong favorite fruit ng aming prinsesa. Kailangan natin to hatiin. Pero natatawa na nga ako dahil gusto niya kumain ng pakwan, may mukha na nga to ni prinsesa. What? Oh no! Pero dahil gutom tayo ay di bali na. Basta makakain. Sa sarap nga ng kain ko nitong pakwan, nang biglang ay, nako po, ito yung patunay na talagang ako'y gutom. Di bali nang masira tong sinisilungan namin, basta ako'y makakain. Sinisigawan ko na nga tong asawa ko, natulungan ako. Sigaw ng sigaw, subo din ng subo. Nung magatanghalian na nga, tinawag na nga kami nila Tidang na pumunta na nga sa Bastig at kami manananghalian na. At hindi nga to basta tanghalian lang dahil ito ay isang pasasalamat sa Panginoon sa masaganang huli nga nitong mga nakalipas na linggo. At mga bandang 2:00 na nga ng hapon, nagready na nga kami pa uwi at sa paghila ng angkla at ay ganito na ang ganap. Nakaka-amaze lang sila panoorin at naiisip ko nga ang sipag ng isang ama na ginagawa ang lahat para sa kanilang pamilya. At alam nyo ba na sa bawat palaot nila ay hindi lamang pamilya nila ang napapakain nila kundi ang aming buong bayan. Sa tunito-niladang huli nga ng aming mga basnig ay nakilala ang aming bayan bilang isa sa malaking supplier ng galunggong sa aming probinsya at hindi lamang dito, maging sa ibang lugar. Nakikurious din ba kayo kung paano nanguhuli ng mga tunito-niladang galunggong ang aming mga basnig? Ako din paano kaya? Gusto nyo ba malaman kung paano? Just like and share this video and see you next time!